sa araw ng mga puso. Ang cool at sikat na campus beauty sa harap ng lahat ng guro at estudyante sa buong paaralan. Ay tinanong ka kung gusto mo ng asawa. Bago ka pa man makasagot, hinila na niya ang kamay mo at kumaripas ng takbo papuntang civil registry. Paglabas mo mula sa civil registry, tulala kang nakatingin sa marriage certificate sa kamay mo. Isang segundo lang ang nakalipas, isa ka pang certified single. Ngayon, may asawa ka na. Si Bai Uyu ay sumusunod sa likuran mo. Kalmado pa rin ang ekspresyon niya. Nakita mo na bang maigi? Mula ngayon, legal na tayong mag-asawa. Kinamot mo ang iyong ulo. Pakiramdam mo ay parang lutang ka. Lalo na kapag tinitingnan mo ang napakagandang mukha ni Bai Uyu. At saka tiningnan muli ang marriage certificate sa kamay mo. Tara na, sabi ni Bai Uyu habang hinihila ang manggas mo. At kalmadong naghandang umalis. Saan tayo pupunta? Siyempre, babalik sa eskwelahan. Di ba may klase ka pa mamayang hapon? Pagbalik sa eskwelahan. Habang nakahiga ka sa kama at nag-iisip ng malalim tungkol sa buhay. Biglang bumukas ang pinto ng inyong dormitoryo. Isang magandang babae na nakaputing maikling palda. Ang pumasok sa men's dormitory. Ano ang pinagkaiba ng eksenang ito sa isang piraso ng karne na nahulog sa lungga ng mga lobo? Bigla kang kinilabutan. Bakit nandito si Bai Uyu? Si Bai Uyu. Walang ekspresyong sinuri ang iyong silid. Oras na ng tanghalian. Gusto mo bang sabay tayong kumain? Kahit sinong may mata ay makikitang. Ang tanong ni Bai Uyu ay para sa iyo. Medyo kinakabahan kang sumagot, sige. Tara na, Bai Uyu. Pero kumunot ang noo ni Bai Uyu. Lin Feng, mali ang tawag mo sa akin. Nang makita niyang naguguluhan ka, kalmadong sinabi ni Bai Uyu na dapat mo siyang tawaging asawa. Sa isang iglap, tila tumahimik ang buong men's dormitory building. Parang maririnig mo kahit ang pagbagsak ng karayom. Bigla mong naramdaman na parang umikot ang iyong ulo. Bakit kailangang sabihin ni Bai Uyu ang bagay na ito? Ang campus goddess na si Bai Uyu. Dumating para imbitahan ang bunsong kapatid, roommate #3, ng dormitoryo para kumain. At mukhang hindi basta-basta ang relasyon nilang dalawa. Si Wang Qiang, bilang pinakamatanda at pinakamabilis mag-react. Bai, kayo na ba ng bunso namin? Hindi man lang nagsasabi itong si bunso. Ang low-key nyo naman. Nag-isip sandali si Bai Uyu bago nagsalita, huwag kayong magkamali, hindi kami mag-boyfriend-girlfriend. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Wang Qiang. Ano ba talaga ang nangyayari? Iniabot ni Bai Uyu ang kanyang kamay. Tila sinisinyasan kang hawakan ito. Para sa isang tulad mong 20 taon ng SBSD, no boyfriend since birth. Ito ang unang beses na inanyayahan ng isang babae na hawakan ang kamay niya. Nanginginig mong iniabot ang iyong kamay. At pagkatapos ay nagkahawak ang inyong mga kamay. Para bang maraming beses na kayong naghawak kamay noon, sa sandaling iyon. Para kang nakarinig ng mga pusong nagkawasak-wasak sa buong men's dormitory building. Hinila ka ni Bai Uyu papalapit. Talagang kakaiba ang eksenang ito. Ang ibig kong sabihin sa huwag kayong magkamali ay, hindi kami mag-boyfriend-girlfriend. Mag-asawa kami. Sa sandaling iyon, para kang nakarinig ng malakas na pagsabog mula sa loob ng men's dormitory. Kahit alam mong sikat na sikat si Bai Uyu sa eskwelahan, hindi mo pa rin inaasahan na ganito siya kasikat. Kahit ang pagkain lang ng tanghalian ay pinapalibutan ng maraming tao. Pagdating sa kantin, kahit labag sa loob mo, pumunta ka sa counter para ikuha ng tanghalian si Bai Uyu. Magkaharap kayong nakaupo. Habang tinitingnan mo ang malagyosang kagandahan ni Bai Uyu. Muli kang namangha sa kanya. Yumuko ka at tahimik na kumain ng tanghalian. Si Bai Uyu naman ay kumakain din ng maliliit na subo. Kahit nakasiya siyang pagmasdan ang isang magandang babae na kumakain. Dahil sa mga nakatingin sa paligid. Hindi ka man lang naglakas loob na iangat ang iyong ulo. Pero, tila walang pakialam si Bai Uyu sa mga tingin sa paligid. Nang makitang nakayuko ka lang at hindi nagsasalita. Kumuha siya ng isang pirasong karne mula sa kanyang mangkok. At natural na inilagay ito sa iyong plato. Napak-natural ng kilos ni Bai Uyu.
Para lang isang ordinaryong asawang babae na naglalagay ng ulam para sa kanyang asawa. Ang mga nakapaligid na usisero. Biglang nakaramdam na parang pinakain sila ng isang malaking subo ng dog food tea. Pagkatapos ay tinanong ka ni Baiuyu, may klase ka ba mamayang hapon? Meron hanggang alas 4. Sige, hihintayin kita sa library. Sunduin mo ako pagkatapos ng klase mo ng alas 4. Saka, pakitulungan mo akong ayusin ang mga gamit ko. Nagulat ka sa kalmadong sinabi ni Baiuyu. Tumango si Baiuyu. Sinabi ko na sa'yo, titira na tayo ng magkasama. Kaya yung mga gamit ko sa dormitoryo. Kailangang ilipat doon sa inyo. CJ. Pero, hindi ba magrereklamo yung mga kasama mo sa dormitoryo? Tutal, bata pa tayo. Walang pakialam na sinabi ni Baiuyu. Kung iniintindi ko ang sasabihin ng iba, hindi ako magpapakasal sa'yo. Kaya, Baiuyu, pwede ko bang itanong? Bakit mo ako gustong pakasalan? Maingat mong tanong. Alam kong campus belle ka at napakaganda mo. Pero bago kahapon, hindi mo dapat ako kilala. Unang beses pa nga lang nating nagkita. Kahit na hindi maganda ang atmosphere sa kantin ng eskwelahan. At maraming nakapaligid na tao. Pero nag-isip ka sandali. At sinabi mo pa rin. Ang lahat ng iyong kuryosidad. Pero pagkatapos makinig ni Baiuyu, bigla siyang umiti. Sa ngiting iyon, parang huminto ang oras sa buong kantin. Asawa ko, ang tanga-tanga mo naman. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko gusto. Kailan mo ako nagustuhan? Hindi mo rin alam. Kung dapat ka bang maniwala sa sinabi ni Baiuyu. Pero sa sandaling iyon, naramdaman mong ang bilis ng tibok ng puso mo. Gumawa si Baiuyu ng isang napaka-cute na ekspresyon. Sekreto iyon. Sasabihin ko sa'yo sa susunod. Dahil may klase ka pa sa hapon. Kaya pagkatapos mong samahan si Baiuyu na kumain ng tanghalian, bumalik ka na sa iyong kwarto. Pero, isang sorpresa ang sumalubong sa iyo. Halos pinaghahawakan ka na ng 3 mong kasama sa kama. Umamin ka. Ano talaga ang meron sa inyo ng campus belle? Medyo nanigas ang mukha mo. Nang hawakan ka ng mga ito sa kama. Ang bigat ng kamay nila. Pakiramdam mo ay mababali na ang braso mo. Dahil si Baiuyu, bilang Diyosa ng buong dormitoryo, ay nakuha mo, ikaw na hinayupak. Sa sandaling iyon, hindi mo alam kung paano magpapaliwanag. Dahil sobrang hindi ka panipaniwala ang lahat. Ang campus belle, umiiyak na nagmamakaawang pakasalan siya, pero nangyari ito nang walang anumang dahilan. Biglaan lang ang lahat. Kaya naman, pakiramdam mo ay parang nananaginip ka. Hirap na hirap kang pinakawalan ng 3 mong kasama. At dahil naawa sila sa iyo. Sige na. Paano mo nakuha ang Diyosa namin? Matagal na kaming magkakilala. Isang aksidente lang. Tapos naging kami. Para hindi isipin ng mga kasama mo sa dormitoryo na may sira sa ulo si Baiuyu. Pinag-isipan mo pa rin. Ang isang paliwanag na medyo katanggap-tanggap. So, talagang kasal na kayo? Nag-isip ka sandali at tumango, kumuha na kami ng lisensya. Anak ng. Bigla, oras na rin para lumabas. Pagdating mo sa library, agad mong nakita si Baiuyu. Nakasuot siya ng puting maikling palda. Ang mapuputi at mahahabang binti niya ay kapansin-pansin. Marami ring babae sa library. Pero yung kasing ganda ni Baiuyu, talagang bihira lang. Nagbabasa si Baiuyu. Lumapit ka at kinindatan siya, asawa. Tulungan mo akong magbuhat ng gamit. Ito ay parang isang pang-aasar. Lalo na't maraming lalaki sa library. Bigla kang nakaramdam ng kakaibang pagmamalaki sa puso mo. Tapos masigla kang sumunod kay Baiuyu papunta sa women's dormitory. Sa loob ng women's dormitory, syempre hindi ka pwedeng sumama. Hindi naman bulag ang tiyahin, dormitory attendant. Kaya naghintay ka sa baba ng dormitory building. Hindi nagtagal. Bumaba si Baiuyu dala ang kanyang maleta. Naisip mo, bilang asawa niya, dapat mo sigurong tulungan si Baiuyu sa pagbubuhat ng gamit. Ikaw na 20 taon ng FBS. Medyo naninigas na. Kinuha ang maleta mula sa kamay ni Baiuyu.
Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Bai Uyu. At bahagya siyang umiti sa iyo. Muli kang namangha. Salamat, asawa. Pagdating sa inuupahang apartment, tinulungan mo si Bai Uyu na ayusin ang maleta. At ilang damit. Lumabas siya mula sa iyong silid-tulugan. At kusang nagsalita. Kailangan nating bumili ng ilang pangunahing pangangailangan. Kinagat ni Bai Uyu ang kanyang magandang daliri habang nag-iisip. Tapos ay tumingin sa iyo. Kung mayroon pa akong kailangan. Siguro ikaw na yun, asawa ko. Tiningnan ni Bai Uyu ang nahihiya mong itsura. At hindi maiwasang matawa ng bahagya. Sa nakaraang buhay, hindi ko napansin na ganito ka pala ka-inosente. Pagsapit ng gabi. Pagkatapos maligo ng dalawa. Espesyal pang naligo si Bai Uyu. May dala kang kumot at balak matulog sa sala. Noon, lumabas si Bai Uyu mula sa banyo. Nang makitang may dala kang kumot. Seryoso siyang nagsalita, asawa. Huwag ka nang matulog sa sala ngayong gabi. Hindi mo na malayang naitanong saan ako matutulog. Namula ang mukha ni Bai Uyu. Dito. Pagkasabi noon, umupo si Bai Uyu sa kama. At tinapik ang tabi niya. Dito ka na matulog sa kama ngayong gabi. Hindi maganda sa leeg mo kung laging sa sofa ka natutulog. Biglang namula ang mukha mo. Namumula ang mukha at tainga mo. Okay lang, sa sofa na lang ako. Pero nang titigan ka ng maniningning na mga mata ni Bai Uyu. Pakiramdam mo ay parang hindi mo na kontrolado ang sarili mo. Pero nang makita ang cute at kaakit-akit na si Bai Uyu. Sa huli ay naakit pa rin ang iyong kalooban. Matutulog lang naman, di ba? Wala naman sigurong mangyayari. Naligo ka at pagkatapos ay pumasok sa silid-tulugan dala ang kumot. Nag-cellphone si Bai Uyu. Nang makitang may dala kang kumot, hindi niya maiwasang mapangiti. Gusto mong magkaibang kumot tayo, tama? Tumango ka. Hindi ka man lang makatingin kay Bai Uyu. Bahagyang umiti si Bai Uyu. CJ. Pagkakatulog mo, ikaw na 20 taon ng single. Hindi ka pa kailanman nakatabi sa isang babae sa kama. Ang mahina at malambing na paghinga ni Bai Uyu ay naririnig mo sa iyong tainga. Kahit pinilit mong matulog ng matagal, hindi ka pa rin makatulog. Dahan-dahan kang lumingon. At direktang tumama ang tingin mo sa natutulog na mukha ni Bai Uyu. Dahil tulog na si Bai Uyu. Kaya ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ka ng pagkakataon. Na malayang pagmasdan si Bai Uyu. Mayroon siyang napakagandang ilong. Ang mapupungay niyang labi ay lalong gumaganda sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakakaakit na parang gusto mong kagatin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang maputing balat ay lalong nagmumukhang parang Sleeping Beauty. Isang napakagandang tanawin na sa loob ng 20 taon mong pamumuhay. Hindi mo pa kailanman nakita. Bigla mong naramdaman na bumigat ang iyong paghinga. May ganito kagandang babae sa tabi mo, paano ka makakatulog? Kung asawa ko naman siya, okay lang sigurong halikan ko siya, di ba? Biglang lumipad ang isip mo. Lalo na nang ang mapupungay na labi ni Bai Uyu ay napakalapit na. Biglang gumalaw si Bai Uyu. Natakot ka at agad na tumalikod. Takot na mahuli kang sumisilip kay Bai Uyu. Pero gumalaw lang ng kamay si Bai Uyu. At nagbago ng posisyon. Nakahinga ka ng maluwag. Masyado na akong abusado. Gusto ko pang samantalahin siya habang tulog. Habang kung ano-ano ang iniisip mo. Isang mabigat na bagay ang biglang dumagan sa iyong hita. Nanigas ang katawan mo. Sa tulong ng liwanag ng buwan. Nakita mo ang malajade na binti ni Bai Uyu. Ang matinding hiya at kaba ay nagparamdam sa iyo na parang pinapagalitan ang iyong katawan. Sinubukan mong gumulong. Pero sa paggulong mo, ang braso ni Bai Uyu na nakapatong sa iyong baywang ay dumulas papunta sa iyong katawan. Sa gabing iyon, hindi mo alam kung paano ka nakatulog. Buong gabi kang nanaginip ng mga mapuputi at malalambot na bagay. Paggising mo, halos late ka na. Patay. Patay. Malalate na ako. Nagmamadali kang nagbihis. Pero lumabas si Bai Uyu mula sa kusina. Asawa, papasok ka na ba sa klase?
Late na ako sa morning class. Mauna na ako. Hindi pwede. Asawa, hindi ka pa nag-aalmusal. Hinarangan ni Baiuyu ang pinto. Kung talagang nagmamadali ka, pwede mong dalhin ang almusal mo. Pagkatapos ay kumuha si Baiuyu mula sa kusina ng isang maliit na supot ng sandwich. Halatang gawa ni Baiuyu. Ang gatas ay pinalamig. Huwag kang masyadong makipagsiksikan sa daan. Lumabas ang nakamamatay na lambing na ito. Kawawa ka naman dahil sa ganitong kalambing na pagtrato. Namula ang mukha mo. Kinuha mo ang sandwich, nahihiya. Salamat, Yuyu. Mauna na ako. Nakangiting sinabi ni Baiuyu, ingat ka, asawa. Dahil hindi ka kumain ng almusal sa bahay. Kaya tamang-tama lang ang dating mo sa eskwelahan. Hindi ka na late. Pagdating sa classroom, may ilang minuto pa bago magsimula ang klase. Tiningnan mo ang sandwich at gatas sa mesa mo. Pakiramdam mo ay may mali. Bakit? Ganoon na lang kakilala ni Baiuyu ang panlasa mo. Ang malamig na gatas ay medyo masama sa tiyan. Pero hindi mo pa kailanman sinabi sa iba. Ang ugali mong ito. Hoy, bunso, kailangan ba yan? Bakit ka nakatitig sa isang sandwich? Tanong ng kasama mo sa professional subject na sila o si roommate #4. Hindi ka ba gutom? Kung hindi ka gutom, akin na lang. Hindi pa ako nag-aalmusal. Pagkasabi noon, akmang kukunin nila o si ang sandwich. Pero walang pag-aalinlangan mong inagaw ito. Laosi, ano bang iniisip mo? Gawa to ng asawa ko para sa akin. Mabilis mong isinubo ang sandwich. At uminom ng malamig na gatas. Pakiramdam mo ay gumanda ang iyong tag-araw. Sakto namang pumasok ang inyong guro. Ang mga guro sa professional subject ay mga eksperto sa kani-kanilang larangan. Kailangang mag-focus sa klase. Wala nang ibang pinansin ang lahat. Walang klase si Baiuyu sa umaga. Nakatayo siya sa sala ng inuupahan ninyong apartment, nakapamaywang. Habang tinitingnan ang silid na ito, maraming alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang napakagandang mukha. Noon pa man, ganito na siya kalinis. Talagang kaibig-ibig. Dahil wala si asawa. Hayaang linisin ng kanyang asawa ang bahay. Pagkatapos magsalita sa sarili ng matagal. Nag-text sa iyo si Baiuyu, asawa. Uwi ka ba para sa tanghalian? Nasa klase ka. Ikaw na laging nakapokus. Ngayon lang kumuha ng cellphone para mag-distract. Nang makita ang text ni Baiuyu, nakaramdam ka ng matamis na saya. Si Baiuyu naman ay relax lang sa bahay. Maayos ang iyong pamumuhay. Mayroon pang ilang sariwang gulay sa ref. Itinaas ni Baiuyu ang kanyang manggas at nagsimulang maghanda ng tanghalian. 11:00 na, nasa kusina pa rin si Baiuyu. Nang biglang may kumatok sa pinto. Ang aga namang natapos ng klase ngayon. Bulong ni Baiuyu. Binuksan niya ang pinto. At nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa labas. Kalmadong sinabi nito, magandang tanghali, yaong miss. Napahawak si Baiuyu sa kanyang noo. Paano niyo ako nahanap dito? Kalmadong sumagot ang lalaki, yaong miss. Hindi mahirap malaman ang inyong kinaroroonan. Kinagat ni Baiuyu ang kanyang labi. Sabihin mo sa pamilya. Hindi ako uwi ngayong semestre. Tumango ang lalaki. Sinabi ng master na dala na ni Miss ang lahat ng kailangan niya. Si Miss na ang magdedesisyon sa sarili niyang mga bagay. Nagpakasal na ako. Ang kalmadong mukha ng lalaki. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng reaksyon. Nagpakasal na si Miss? Tumango si Baiuyu. Uncle Ming, pwede ko po bang hilingin na itago niyo ito sa pamilya? Lalo na ang tungkol sa kasal. Sa unang pagkakataon, isang walang magawang ngiti ang lumabas sa lalaki. Yaong miss, dahil sinabi niyo na yan. Siyempre tutulungan ko kayo. Pero curious lang ako. Nahanap niyo na ba yung taong iyon? Tiyak na tumango si Baiuyu. Siya iyon, hindi ako nagkakamali. Ako, si Baiuyu, sa buong buhay ko, siya lang ang papakasalan ko. Nakangiting tumango si Uncle Ming. Yaong miss, bata pa lang kayo, alam niyo na ang gusto niyo.
Ngayon, nahanap niyo na rin ang taong mapagkakatiwalaan niyo. Magandang bagay yan. Naintindihan ni Bai Uyu ang ibig sabihin ni Uncle Ming. Masayang tumango siya. Si Uncle Ming ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. At siya rin ang nag-iisang tao sa buong pamilya Bai na nakakaalam ng kanyang sikreto. Kung hindi sang-ayon si Uncle Ming, mahihirapan talaga siyang labanan ang pressure mula sa pamilya niya ng mag-isa. Curious ako kung anong klaseng tao ang young master, asawa mo. Bahagyang yumuko si Uncle Ming. Mukhang nakatira na si Yaong Miss kasama ang Yaong Master. Walang pag-aalinlangang tumango si Bai Uyu. Pagdating ng panahon, ipapakilala ko siya sa inyo. Hindi pa ito ang tamang oras. Bahagyang yumuko si Uncle Ming. Opo, Yaong Miss. Ako na ang bahala sa pamilya. Kinagat ni Bai Uyu ang kanyang labi. Salamat, Uncle Ming. Bahagyang umiti ang katiwala. Yaong Miss. Kayo ang inalagaan ko mula pagkabata. Hindi niyo na kailangang magpasalamat. Pagkaalis ng katiwala, saka lang nakahinga ng maluwag si Bai Uyu. Kung pati si Uncle Ming ay hindi sang-ayon sa bagay na ito, talagang mahihirapan siya ng mag-isa. 12:00 na, tapos na rin ang klase mo. Buong umaga kang nagklase. At hindi ka pa nakatulog ng maayos kagabi. Kaya medyo pagod ka. Kaya naisipan mong kumain muna. Si roommate mong si Luda ay gutom na rin buong umaga. Kaya kanina pa siya nag-aayang pumunta sa kantin para kumain. Pero umiling ka. Hindi muna ako sasama ngayon. Nataranta si Luda, anong nangyari? Magiging ermitanyo ka na ba? Ayaw kumain. Kinamot mo ang iyong ilong. Medyo nahihiya. Kasi nagluluto si Bai Uyu sa bahay. Kaya kailangan kong umuwi para kumain. Pagkasabi noon, si Luda at ang ilang kaklase sa paligid ay biglang nakaramdam na parang pinakain sila ng isang malaking subo ng dog food. Hindi niya na ba kami hahayaang mabuhay? Ang gusto naming kainin ay tanghalian. Hindi lemon, inggit. Maasim na sinabi ni Luda, pest kang bunso. Kung hindi ka magpapakasal kay Bai Uyu, hindi mo mababayaran ang tanghalian ng iba. Pagkasabi ng mga salitang iyon, pati si Luda ay natigilan. Muntik nang makalimutan. Mukhang kasal na nga pala ang isang ito kay Bai Uyu. Nakakainis talaga ang mga bagong kasal. Pagbalik mo sa inuupahang apartment, naamoy mo na ang bango ng nilulutong pagkain sa loob. Mahirap isipin na ang isang kaibig-ibig na babae tulad ni Bai Uyu ay marunong din palang magluto. Kumatok ka sa pinto at narinig mo ang tunog ng maliliit na hakbang. Pagbukas ng pinto, nakita mo si Bai Uyu na naka-apron at nakatingin sa iyo. Nakangiti na parang bulaklak. Tapos na ba ang klase mo? Medyo kakaiba ang linya. Dahil pareho pa kayong estudyante. Pero para na kayong matagal ng mag-asawa. Namula ang mukha mo. Tapos na ang professional subject. Bahagyang umiti si Bai Uyu. Ang cute ng itsura niya. Kung gayon, maghugas ka na ng kamay at kumain na tayo. Sa hapagkainan, nakahain na ang 2 ulam at 1 sabaw. At mukhang masarap at mabango. Karaniwan, hindi ka umuuwi para kumain ng tanghalian. Pero sa sandaling ito, talagang naramdaman mo ang pakiramdam ng isang tahanan. Dahil may naghihintay sa iyo. Bahagyang uminit ang puso mo. Malambing mong sinabi, nakauwi na ako. Pinagsalikop ni Bai Uyu ang kanyang mga kamay. Itinagilid ang ulo at malambing na sinabi, asawa. Kain na tayo. Napakakakaiba na. Pareho kayong kararating lang. Pero kapag nag-uusap, nakakasabay si Bai Uyu sa takbo ng usapan mo. Pagkatapos ng isang kainan, nawala na ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso mo. Dahil sobrang kilala ka ni Bai Uyu. Lahat ng bagay, kahit yung mga bagay na hindi mo pa kailanman sinabi sa iba, alam na alam ni Bai Uyu. Saan niya nalaman ang mga impormasyong ito? Uyu, magkakilala ba tayo dati? Natigilan si Bai Uyu. Namula ang mukha. Sinabi ko na, wag mo akong tawaging Uyu. Lagi mo akong pinapahiya. Ang nahihiyang itsurang ito ay nagpatibok ng malakas sa puso mo.
Kahit matagal mo nang alam na malakas ang karisma ng Campus Belle. Pero ang ganitong eksena, ang mga Campus Belle talagang ang cute. Paulit-ulit mong sinasabi sa sarili na kumalma. Takot na makagawa ka ng kung anong kakaibang bagay. Nang makitang nakatitig ka na naman sa kanya, bahagyang natuwa si Bai Uyu. Talagang ganito ka pa rin kagusto. Naipahiya siya. Tulalang asawa, ano nang tinitingnan mo? Namula ang mukha ni Bai Uyu. Napakaganda tingnan. Muli kang namangha. Nagmamadaling humingi ng paumanhin, sorry. Sobrang cute mo kasi, Yuyu. Pagkatapos, sabay na namula. Ang inyong mga pisngi. Hindi natural na sinabi ni Bai Uyu, bilisan mo nang kumain. May klase pa ako sa hapon. Sasabay ka ba pabalik sa eskwelahan? Nagmamadali kang sumagot, may trabaho ako mamayang hapon. At wala akong klase sa hapon. Muli, dahil sa iyong inosenteng sagot. Pareho kayong natahimik. Pagkatapos ay tahimik na tinapos ang tanghalian. Tumayo ka at kusang nagligpit ng mga plato. Tutal, si Bai Uyu ang nagluto. Nararapat lang na ikaw ang maghugas ng pinggan. Madalas ka ring maghugas ng pinggan sa bahay niyo. Dahil, ang tatay at nanay mo ay hindi masyadong mahilig sa gawaing bahay. Ito rin ang nagturo sa iyo. Na maglinis ng bahay mula pagkabata. Nakaupo si Bai Uyu sa sala. Pinagmamasdan ang abala mong anino sa kusina. Hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Siyempre alam niya na wala ka pang ganoong nararamdaman para sa kanya sa ngayon. Kahit na opisyal na kayong kasal. May marriage certificate na. Pero sa huli, siya ang nag-pressure sa iyong magpakasal. At kaya mo ginagawa ang mga bagay na ito. Ay dahil isa kang taong may malakas na sense of responsibility. Hindi ba't dahil din sa iyong malakas na sense of responsibility? Kaya naakit siya sa iyo. Paglabas mo mula sa paghugas ng pinggan. Nakita mong nakatingin sa iyo si Bai Uyu. Nakatulala. Napuno ka ng pag-aalala. Ang ganitong tingin ay dapat na para sa iyo. Hindi kay Bai Uyu. Anong tinitingnan mo, mausisa mong tanong. Bumalik sa sarili si Bai Uyu. At namumulang bumulong, tinitingnan kita. Malakas ang dating ng Campus Belle na si Bai Uyu. Bihira lang ang ganitong nahihiyang itsura. Naramdaman mong lumaktaw ng isang tibok ang puso mo. Matagal bago ka nakabawi. Sobrang kaakit-akit ng Campus Belle. Nasiyahan si Bai Uyu sa iyong nahuhumaling na ekspresyon. Puno ng bituin ang kanyang isip. Hindi naniniwala si Bai Uyu. Nasa paminsan-minsan niyang sinasadyang pang-aakit. Hindi ka mahuhulog sa kanya. Siyempre, ang isang maganda at pangmatagalang relasyon ay nangangailangan ng magkatugmang pananaw sa buhay. Hindi ito kailangang madaliin, dahan-dahan lang. Ang dahan-dahang pagpapakulo sa palaka ay tiyak na maluluto rin balang araw. At hindi mo alam na ginawa ka ng palaka ni Bai Uyu at pinapakuluan na. Sa sandaling ito, kinamot mo ang iyong ulo at sinabing, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Tumango si Bai Uyu. Ingat ka sa daan. Salamat sa pagod mo, asawa. Hindi ka pa rin masyadong sanay sa ganitong usapan. Nakaraniwang sa mag-asawa lang nangyayari. Tumango ka. May gusto kang sabihin pero hindi mo maalala. Sa huli, kalmado kang lumabas ng bahay. Hindi masyadong abala ang negosyo sa bookstore. Habang nagtatrabaho ka, nakakasingit ka pa para tapusin ang ilang proyekto mo. Ito rin sa binar niya ang dahilan kung bakit ka lumipat. Mula noong second year. Paunti-unti ka nang tumatanggap ng mga sideline. Maliit at malalaking kumpanya. Ikaw na pamilyar sa computer. Kailangan mo lang pagsama-samahin ang mga kinikita mong ito para masuportahan ang pamumuhay mo sa labas ng eskwelahan. 9:30 ng gabi, oras na para sa iyong uwian. Bigla nang paalis ka na. Tinawag ka ng store manager, si Yaolin. Ngayong gabi na ang oras. Para ibigay sa iyo ang iyong sahod. Tumango ka. Pagkatapos ay direktang nag-transfer ng pera sa iyo ang store manager sa WeChat. Pasensya na kung magtatanong ako, si Yaolin. May ipon ka ba? Natigilan ka. Kinwenta mo sa isip, meron yata. Paunti-unti nakakaipon naman.
Kung sasabihin kong ikaw na ang mamahala sa bookstore na ito, ano ang naiisip mo? Bebenta. Hindi na ba magpapatuloy ang store manager? Nagulat ka.